Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po at tayo na may pasalamatan ng ating Panginoon dahil tayo pinipag muli upang siya'y papurihan at pasalamatan. Dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, tayo nandito upang sambahin siya at purihin. Wala nang iba pa. Handa po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapulihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and open prayer. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalm 24 o awit 24. Itong silisa. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul for what is false, and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient of doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Tayo po na. Umali aming Diyos, amang nasa langit. Purihin ka at sambay ka, Panginoon, sa araw. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na siyang may likha sa amin. Nararapat lamang na ikaw ay aming sambahin at purihin at itaasan ang pangalan. Ikaw, Panginoon, ang may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang nagtatag nito. Salamat, Panginoon, dahil napaganda ng inyong biyaya sa amin. Kami ay nahalilito, Panginoon. Pagpuli at nagpapasalamat sa inyo. Makatatayo sa inyong harapan. Dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo sa amin, sa aming buhay, na siyang nagbigay katuwiran sa inyong sa amin, sa inyong harapan. Kami ay nagagalak, Panginoon, at labis ang aming kakalahan. Makasama at papabilang sa inyong kahayaan. Dalangin namin, Panginoon, sa araw na tayong ikaw lamang aming papapurihan at sasambahin. Wala nang iba pa. Dalangin namin, Panginoon, alisin niyo ang mga bagay na sumasagabal sa amin sa pagsambahin sa araw nito. Sapagkat ito yung araw na nilaan para sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa patuloy na biyaya niyo sa aming buhay. Kung may mga problema tumarating, Panginoon, nandiyan ka, Panginoon. Tunay at tapat sa inyong mga pangako na kami inyong iingatan hanggang sa huli. Hanggang sa inyong maling pagbabalik. Pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Para makasama ka sa buhay na walang hanggan. Kung saan ka may napupuli sa inyo na walang hanggan. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tamis sa pangalan ni Jesus. Ngayon po ay inanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa panguna po yan ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Psalm 24 verses 1 to 6 says, The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Pinapayag sa atin ng awitin ng lahat ng nagsisihanap at lumalapit sa Diyos ay tatanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Pakikilala niya ang Kanyang sarili sa atin na siya si Yahweh, ang nagmamay-ari ng buong daigdig na nakipagtipan para maging malapit sa Kanyang bayan at tagapagligtas. Ngunit ang pagkilala sa Diyos at pagsamba sa Kanya ay natutulad raw sa pag-akyat sa bundok ng Panginoon at pagtayo sa dakong banal ng may malinis na kamay at dalisay na puso. Sa ating mga sarili, hindi natin ito magagawa dahil sa ating mga kasalanan. Ganun pa man, pinadala ng Diyos ang Kanyang anak upang maging ating dakilang saserdote at tagapamagitan sa harap ng Diyos. Pinapayag ng kasulatan, ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa tabernakulong lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Dahil sa Kanya, nakilala natin ang Ama. Tumanggap tayo ng katwiran mula sa Kanya at napawalang sala sa Kanyang harapan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ating awitan ng mataas na papuri at pasasalamat ang ating dakilang hari at sambahin ng may buong puso at isipan ang ating Diyos na tagapagligtas. Let's sing, He will hold me fast. Walk by him.
Jesus, Savior, listen down to rain. Behold, our God, seated on His throne. Come let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore Him. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. Seated on His throne, come let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore Him. Our God, seated on His throne, come let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore Lapan po natin ang Good morning po. Morning. Ngayon naman ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Bigyan po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another day so that we can worship you, so that we can sing songs to your name, bless you. Salamat Panginoon for this past week, for your provisions, for your guidance and protection upon us that has led us, Panginoon, to this day, to gathering in your presence. Thank you, dear Lord, that you're once again here, that you have gathered your people. We are able to join our brothers and sisters around the world in worshiping you and blessing you. Dear Lord, today as we come to you, we come with humble hearts, we confess our sins, and seek the blessings that Christ has earned for us in His life and death. So thank you, dear Lord, that through His ministry, through His work, His finished and perfect work, we can stand here and express, dear Lord, our joy and our praises to you. And so, dear Lord, we ask that you would grant us forgiveness even as Christ has earned for us the forgiveness of our sins, past, present, and future. And so we pray that you would cleanse us with your word and grant us to remember the things that you have taught us. Enable us, dear Lord, to walk in
As we do so, we pray that we would be a living testimony of the wonderful things that you have done for your people. May we be a salt and light in this world, and in doing so, we pray that people would come to know you even as they see our good works and glorify our Father who is in heaven. Today, O Lord, we also come to you with our requests and our concerns. We are thankful, Panginoon, that through this ministry, we are able to bear one another's burdens in the ministry of prayer. And so we place at your feet, Panginoon, yung mga problems that we see in our lives, the problems that we experience, the hardships and difficulties, and at the same time the joys that we also have and come into possession, dear Lord, because of the blessings that you shower upon us. And so we thank you, dear Lord, that through this ministry we are able to serve others with the gospel that you have given us, the gospel of reconciliation and peace in Jesus Christ our Lord. We pray, dear Lord, that through this ministry, you would be able to preach and teach and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. And so as a church, dear Lord, we pray na maging faithful kami in this calling that you have given us until you return. O Lord, we also pray for our country, the Philippines, ang aming mga leaders. At this point, dear Lord, we do not understand all the things that are happening around us. We do not know who to trust and who is telling the truth. Nevertheless, dear Lord, we understand that our leaders are your ministers also, whom you have placed in positions of authority to protect the welfare of the people and to lead our country. And so we pray, dear Lord, that you would grant them wisdom. We pray against corruption and abuse of authority. And we pray, Panginoon, that those who commit, Panginoon, who violate, Panginoon, yung kanilang calling, we ask that they would be also accountable sa kanilang mga actions. We pray, O Lord, that as they lead our country, may you grant them wisdom. Nawa, Panginoon, maging maayos din ang kanilang pag-draft ng mga policies and programs. We understand, Panginoon, na ang daming exposure ngayon regarding corruption. Lalo na ngayon na parating ang elections. O Lord, we ask that you would grant us wisdom also in choosing wise leaders. Leaders who we understand would lead our country in accordance to the principles of your word. We pray, Panginoon, that you would guide us to choose those who reflect the kind of leaders that that your word values.
And so we pray, Panginoon, for them. We ask, dear Lord, that you would guide us into your truth, into the truth. And even as our brothers and sisters continue to teach in the halls of government, we pray, Panginoon, na mag-reflect din ang inyong salita in the way that they conduct their day-to-day business at sa mga decisions that they make while leading our country. In the end, dear Lord, we pray that in the upcoming elections, we pray na maging maayos po ito. So as early as now, we pray that you would help our country prepare for the nation's exercising of their rights into voting into office yung mga upcoming leaders during this midterm period. O Lord, we also pray that may you help us to be faithful in the calling that you have granted us. Remind us, O Lord, that you have not only called us to provide for our families, for which we are thankful, Panginoon. Salamat sa mga provisions. Thank you, dear Lord, for the blessings of work, for giving us jobs, so that we can bless our children, so that we can bless our wives and families. We can enjoy the fruits of our labor. And through this, we can glorify you. At the same time, we pray, dear Lord, that you would also equip us, that we would take time in the study of your word, that we would remember the things that you have taught us, and that we would also teach this to our families. That you have called us to be disciples not only in church, but also in our families. O Lord, we pray that we would be able to point one another to you. And as a church, ganun din ang we pray na magpatuloy ang ministry namin, especially sa mga young families that you have placed under our care. We see the many children, dear Lord, that you have given to our church. We are happy, Panginoon, for these little bundles of joy that you have placed in our hands. But it also takes a community to raise up children who know the Lord. And so we pray that you would help us to be faithful in this. That we are not only to be physical providers, but that we are also spiritually being equipped by you, discipled by you, to raise up our children in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. O Lord, we also pray for our students, those of us na naghahanda para sa mga exams, and those who are finishing yung mga or nasa completion stage na ng mga requirements that they need to submit for the last quarter of the year, and for those who are also preparing, Panginoon, for the next stage ng kanilang education. We ask for wisdom. We ask, dear Lord, that you would grant them to persist in the face of challenges and difficulty. Grant them grit, O Lord, and patience as they continue, Panginoon, sa kanilang pag-aaral at pag-submit ng mga requirements, so that they would pass their courses with flying colors. For those students na nagpapahinga and preparing also para sa coming year, we pray that they would also be able to enjoy yung kanilang summer break. O Lord, we also pray for Jana sa kanyang entrance exams. We pray na maging maayos yung pagsagot niya, dear Lord, ng mga test papers.
And we pray, dear Lord, that in accordance to your will na maging maayos ang kanyang maging maayos, Panginoon, ang kanyang exams at pagsagot niya, so that, dear Lord, maging positive yung kanyang application, dear Lord, sa PLMAR. We also pray, dear Lord, for those of us that will be traveling this coming week. We ask, dear Lord, that may your protection be upon them sa mga nag-work, even as they go out of their homes. We pray that that your traveling mercies be upon them, and so that they would come back home safe and sound. Dear Lord, we pray for Ate Lea at yung trip niya to South Korea later. We ask, dear Lord, that you would keep her safe at ganun din sa kanyang mga kasama. We pray that you would guide the pilots at saka yung iba pang mga tao around them who would lead them through the different parts of the city at saka yung kanilang destination. And then we pray, dear Lord, that you would also lead her back here safe and sound pagkatapos ng kanilang trip. We also pray, dear Lord, for Erlene at ganun din sa kanyang family, that you would lead them back safely here. We ask, dear Lord, that for those of us na may mga appointments this coming week, we ask for wisdom, that you would teach us to say the things that we need to say, and that we would do what is expected of us, so that through, dear Lord, our work, we would show what it means to be an ambassador of Christ, even as we perform our duties and commitments. We also pray, dear Lord, for those of us who are sick, and those of us who are suffering also. We ask, Panginoon, that you would extend your healing hands upon us. May you use, Panginoon, yung mga medicines that we're taking, at saka yung care ng aming mga families, at saka medical staff. We pray also for the doctors. And in the end, dear Lord, we pray that as you grant us recovery, may you also open our eyes and our families to the truth, to your glory and beauty and majesty. That you are our healer. You are not only our provider, but our healer as well. You are the giver of life. And so we pray, dear Lord, for Rachel sa kanyang eye condition, even as she expects yung kanyang test results on Monday. We pray na maging positive ito, at para sa kanyang condition, which means that they would be able to understand better yung pinagmumulan ng pain sa kanyang mga mata. We also pray for her follow-up checkup sa April 23 and 24 sa kanyang cornea and glaucoma doctor. Grant wisdom upon him. And we ask, dear Lord, kung ano man yung mga medicines that she is taking and that she would be taking, nawa mag-respond yung kanyang katawan, Panginoon, dito, so that she would get well. We also ask, dear Lord, that na magbigyan po siya, Panginoon, ng schedule para sa kanyang corneal transplant with the eye bank. We pray that they would be able to provide her, Panginoon, yung kailangan niya para sa kanyang transplant, and that maging maayos, Panginoon, yung pagpapaschedule niya dito. We pray that she would be granted confirmation as well. We pray for Riley na inuupo today. We pray, dear Lord, that you would continue to grant him speedy recovery. We thank you dahil naging maayos na yung kanyang condition and that he is here with us along with his parents. We pray that you would also grant him strength para maging maayos yung kanyang condition. O Lord, we also pray for Danny Castro sa kanyang wound infection sa kanyang forearm. We ask, dear Lord, that kung ano man yung magiging course of action ng mga doctors, we pray that you would grant healing also sa kanya. Sometimes ang mga
physical conditions namin, Panginoon, take a long time. Nevertheless, dear Lord, we pray that you would grant patience. May you help us, dear Lord, to wait upon you. Grant us, O Lord, to see how you would work, Panginoon, in these situations. And how our families would also care for us during these trying times. We pray, dear Lord, that you would also show his family, Panginoon, how they would be able to minister to one another. And in the end, dear Lord, we pray kung ano man yung maging direction ng mga doctors sa kanyang wound infection. We pray that na maging maayos po ito and that his body would respond positively, Panginoon, sa treatment. Dear Lord, we also come to you with humble hearts as we approach your word and its study. May you open our eyes to your beauty and glory. And at the same time, may you also open the ears of our hearts so that we would hear our shepherd's call and that we would be able to respond to him. In doing so, we pray that as you call out our names, each one, we pray that we would also hear your voice. And as you do so, we pray, dear Lord, that, and as you speak to us, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, my Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Matthew 21 verse 1 to 11. Sa pangunguna po yan ng ating kapatid na si John Apervas. Tumayo po tayong lahat binapag-aaral sa salita ng Diyos. Morning po sa ating lahat. Matthew 21 verses 1 to 11 says, Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethpage, to the Mount of Olives, then Jesus sent to the 2 disciples, saying to them, Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, The Lord needs them, and He will send them at once. This took place to fulfill what was spoken to the prophet, saying, Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of beast of burden. The disciples went and did as Jesus had directed them. They brought them the donkey and the colt, and put on their cloaks. And he sat on them. Most of the crowd spread their cloaks and the road, and other cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowds that went before him and followed him were shouting, Hosanna to the Son of David, blessed is who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? And the crowd saying, This is the prophet Jesus, from Nazareth of Galilee. This is the word of the Lord. Praise be to God. Ibigay ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay ang katotohanan at ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat pananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay ihatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Matthew 21 verse 1 to 11. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Kristo.
Morning. So, hayaan niyo pong buksan ko po ang aking Bible sa Matthew 21 verses 1 to 11. Kanina binasa po ng ating kapatid sa English ang ating passage. This time naman, babasahin ko po sa Tagalog para po sa ating karagdagang kaalaman. So, Matthew 21 verses 1 to 11. Matthew 21 verses 1 to 11, ganito po ang sinasabi. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Palagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin niyo, kailangan ng Panginoon at hindi nakikipuyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin niyo sa lungsod ng Sayon, masdan mo, dumarating ang iyong hari, siya ay mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro, isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan at ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ng dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propeta taga Nazaret, Galilea. Sagot naman ng karantingan. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Sino po dito sa atin ang nakapanood na ng coronation ng isang hari? Or kung nabuhay na tayo ng noong panahon ni Queen Elizabeth, napanood po ba natin ang kanyang coronation? Meron po ba dito? Nakapanood ng coronation? Coronation, yes. How about yung coronation ni King Charles? Napanood po ba natin? Probably the closest that we have sa atin ay ang pagtatalaga ng ating Pangulo. Pero that even, I would say, is not a coronation. Kasi, ano tayo we are a democracy. And at the same time, hindi naman din tayo monarchy. So, we wouldn't really understand. Wala tayong masyadong konteksto pagdating sa pagtatalaga ng mga hari. Nung coronation ni King Charles, it is said, at nangyari ito noong May 2023, it is said na yung kanyang coronation ay nagkakahalaga po ng 72 million pounds. At ang equivalent nun sa atin ay 5.38 billion pesos. Sabi ng mga officials, government officials ng Britain, ano na nga ito slimmed down na nga ang expenses nun compared sa ginastos nila sa coronation ni Queen Elizabeth noong 1953. Bukod sa gastusin, kailangan din natin maintindihan na may sistema po ang mga countries or monarchies pagdating sa kung sino ang kinokoronahan. Hindi lahat pwedeng koronahan. Kahit nasabihin natin part ka pa ng royal family, hindi pwedeng lahat kinokoronahan. Kilala nila kung sino ang dapat na iniluluklok nila para mamuno sa kanila at ang kanyang titulo. Para sa kanila, ang pumipili kung sino ang kokoronahan ay Diyos. Bukod doon, ang kinokoronahan para sa kanila ay hindi lamang head of state,
kundi head of the church din. For example, ganito po ang titulo ni King Charles nung tinalaga siya. Pakinggan natin yung kanyang title. King Charles III, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories, King, head of the Commonwealth, defender of the faith. So head rin siya ng Anglican Church. Wala silang pope. Hindi katulad nung nakasanayan natin sa ating kultura na merong pope. Ang head of the Anglican Church ay ang hari. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay isang coronation din. Isang pagpuputong o pagluluklok. Pero hindi ito isang ordinaryong coronation na naaayon sa pamantayan ng sanlibutan. Ito ay coronation ni Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem. Kadalasan kapag pinag-uusapan natin itong pagpasok sa lungsod ng Jerusalem, ang nagiging emphasis ng ating kultura ay ang paggawa po ng palaspas. Nawawala ang focus doon sa dapat na may focus. We tend to, ang nangyayari tuloy, nagfo-focus tayo doon sa minor things. And we miss the major things. Bukod doon, ang tawag pa natin sa araw na yun ay araw ng palaspas. Lumalabas tuloy na hindi natin alam bakit kailangan pumasok ng Panginoon doon sa Kapitolyo na nakasakay sa asno. Bakit ba? Bakit ganun? Hindi rin natin naiintindihan ang kahulugan ng mga sinigaw ng mga tao habang papasok sa Jerusalem at bakit nagkagulo ang buong bayan pumasok siya. Halimbawa na lang sa ating passage, Matthew records in verses 10 and 11 pagkatapos nilang isigaw ang mga papuri. When he had entered Jerusalem, sabi dyan sa Matthew 21, 10 to 11, all the city was stirred. Nagkagulo sila, saying, "Who is this?" And the crowds were saying, "This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee." It seems na hindi po siya kilala ng kanyang mga kababayan. Worse, ang trato sa kanya ay parang isang dayuhan. Hindi nila alam kung bakit siya naroon. So as we study this passage, sa atin po na nababalisa o naguguluhan sa buhay o nahihirapan sa ating pananampalataya, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa atin. Nawa makilala po natin ang Panginoong Jesus bilang Mesiyas at Hari ng mga hari, upang makatugon po tayo sa maayos na pagsamba sa harapan po ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ang magiging tanong po natin sa ating passage ay simple lang. Who is this Jesus? And is he just a prophet from Galilee? Who is this Jesus? Is he just a prophet from Galilee? Ang ating passage sa Matthew 21 po ay makikita natin na sa last week na po ito ng ministry ni Jesus Christ bago siya mamatay. Everything sa buhay ni Jesus leads to this very point. Naglakbay siya from Galilee in the north. Pag tinignan natin ang mga maps doon sa likod ng Bibles natin, from Galilee in the north, naglakbay siya pababa papuntang Jerusalem bilang paghahanda sa parating na Passover feast. At itong Passover feast, just a brief review, pag pinag-usapan ng Passover, ang pinag-uusapan ay yung nangyari po noong panahon ni Moises sa Exodus, no nilaktawan po ng Diyos ang mga Israelita at niligtas sila sa mga Egyptians sa pamamagitan ng dugo ng kordero. And ang sabi nga ng Panginoon sa kanila sa Exodus 12 ay gagawin nila itong ordinansa. And this is for them, the children of Israel, forever. During this time, itong Feast of the Passover,
maraming tao po ang umaakyat papuntang Jerusalem. Ayon po kay Josephus, isang Jewish historian, lumulobo daw ang mga ng 2.7 million ang nagpa-participate sa temple rites. Pero lalaki pa lang yun. Yung mga qualified na lalaki pa lang ang bilang na yon. Hindi pa nabibilang dito yung mga members ng kanilang families. So we can imagine, although sanay na sanay ang Jerusalem sa dami ng tao dahil ito ang Kapitolyo, pero during the Passover, ang mga tao doon ay umaapaw. Dahil sa dami ng tao na pumupunta sa lungsod, yung iba sa kanila nagsiset up na lang doon sa tabing daan, paakyat sa Jerusalem. So, we can imagine yung mga passages of Scripture na dinidescribe ang Panginoong Jesus at kanyang mga apostol habang naglalakad papuntang templo, mayroong mga tao talaga na nakaset up doon sa tabi ng daan dahil wala nang napuno na wala nang matitirhan doon. So imagine natin parang katulad ng Quiapo, parang katulad ng Divisoria, lalo na pag sa buwan ng Enero. Alam naman natin kung ano nangyayari sa buwan ng Enero, di ba? Sa Quiapo, di ba? So imagine natin ganun ang nangyayari doon. And Jerusalem at this time was bursting with people. Sa kanilang paglalakbay papuntang Jerusalem, napadaan po ang Panginoong Jesus sa city of Roman Jericho. Napag-aralan natin ito a few months back. And dito sa Roman Jericho, hindi yung Jericho nung panahon ni Joshua. Yung Jericho na yun, wala na yun. Tapos na yun. Giniba na yun. Nung panahon ni Herod, gumawa si Herod ng kanyang palasyo doon sa city of Roman Jericho. Sapagkat tinuring ito na para sa atin Baguio eh. Pero dito sa kanila, ang tawag nila ay Roman Jericho. And maganda yung klima doon. At dito sa city na ito, habang pababa ang Panginoon mula sa Galilee, pababa siya, dumaan po siya sa Roman Jericho. At nakilala po natin si Bartimaeus, yung bulag, na sumigaw ng Son of David, have mercy on me. Siya yung nakaupo sa tabing daan. Nakilala rin natin dito si Zacchaeus, yung tax master. Pagkatapos ng Roman Jericho, bumaba further ng konti ang Panginoon at ang kanyang mga apostol at narating ang Bethany. So ganito ngayon ang ano nangyari doon sa Bethany. Sa Bethany, nandun ang kaibigan ng Panginoong Jesus. Si Maria, si Marta, at ang kanilang kapatid na si Lazarus na namatay. Siya po yung nabalitaan, binuhay ng Panginoon mula sa mga patay. In John 12:1, we are told that Jesus arrived in Bethany 6 days before the Passover. 6 days before the Passover. Ang araw po ng Passover is the same day on which Christ was crucified, which is a Friday. This means dumating po sila sa Bethany ng Saturday. So binuhay ng Panginoon si Lazarus on a Saturday. And at dinner time, that same day, binuhusan ni Maria, yung kapatid ni Marta, ng mamahaling pabango ng dalisay na nardo ang paanan ng Panginoon. At pinunasan ito ng kanyang buhok. Doon din nangyari yun. That same day, Saturday. And then Sunday, kinabukasan, which is yung tinatawag natin na Palm Sunday, or Araw ng Palaspas, naglakad muli si Jesus at ang kanyang mga alagad patungong Jerusalem. At napakaraming tao raw ang pumunta sa Jerusalem dahil nabalitaan nilang dadalo etong si Jesus. We can imagine now kung bakit nagkakagulo sa Jerusalem. Fresh pa sa isipan ng mga tao yung nangyari kay Lazarus, na nabuhay mula sa mga patay. Although, footnote ko lang, baka may mabasa kayo, may mga scholar na naniniwala itong triumphal entry ng Panginoon ay nangyari daw on a Monday.
Sabi ng ibang mga scholar. And now, this leads us doon sa ating passage. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew 21, verses 1 to 11. Ganito po ang sinasabi sa verses 1 to 5. When they had approached Jerusalem and had come to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,' and immediately He will send them." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden." Itong account ng pagpasok ng Panginoong Jesus sa Kapitolyo ay ang kanyang pinakahuling public act bago po siya mamatay. It is recorded in all the Gospels. Makikita po rin ito sa Mark chapter 11 verses 1 to 11, sa Luke 19:28 to 40, at saka sa John 12:12 to 19. Dito sa verses 1 to 5 ng Matthew 21, binibigay nito ang setting ng pangyayaring ito. Ang sabi sa verse 1, when they had approached Jerusalem and had come to Bethphage at the Mount of Olives. Ang Bethany po ay, pag binalikan lang natin yung if we trace back yung steps ng ating Panginoon, ang Bethany po ay 3.2 kilometers east of Jerusalem. Ngayon, kung manggagaling tayo dito sa Mercado Compound, ang 3.2 kilometers ay from here ay pwedeng hanggang Farmaserve doon sa Hill Fernando. Malapit lang. Pero ang Bethphage, wala tayong masyadong alam tungkol dito. Except that it is a town na malapit sa Bethany. And so whenever binabanggit itong account na itong coronation or triumphal entry ng ating Panginoon, doon lang nabanggit ang Bethphage, itong town na ito. It is interesting dahil ang Bethphage ay ibig sabihin sa original language ay house of young figs. Yung mga figs na hindi pa ang tawag doon, hindi pa ang tawag doon sa mga fruit na hindi pa nahinog, di ba? Hindi pa hinog. Yung iba ang pronunciation dyan, Bethphage. Meron pa akong narinig, Bethphage. Pero sa tingin ko, Bethphage ito. Sa Arabic or sa Hebrew, ang bait or Bet, it means house. At sa tingin ko, pinakamalapit para na salita sa figs or pronunciation dyan ay Phage. Figs eh. Ang Bethany ay ibig naman sabihin House of Olives. At pareho silang city. Itong towns na ito pala ay malapit sa Mount of Olives. Nasa paanan po sila ng Mount of Olives. Ang Bethany ay House of Dates pala. Bethany, House of Dates. Bethphage, House of Young Figs. At nandun sila sa paanan ng Mount of Olives. This suggests to us na itong mga lugar na ito ay agricultural. Maganda ang lupain dito. At kung titignan natin yung ministry ng Panginoon dito sa area na ito, nagkaroon din siya ng ministry dito sapagkat dito sa area na ito, sinumpa ng Panginoon ang puno ng igos na ayaw mamunga. Matatandaan natin yon. Meron siyang dinaanan na puno ng igos. Siya na Panginoon at panahon yon ng pamumunga. Siya yung Panginoon, siya yung lumikha sa lahat, siya yung manlilikha, dumaan siya doon at hindi siya binigyan ng puno ng igos. Kaya anong ginawa niya? Sinumpa niya yung punong yun. Sa Mark 11:12-14. So nang makarating daw sila sa Bethphage, pinauna ng Panginoong Jesus ang dalawang alagad. At anong sabi niya sa kanila?
pumunta kayo doon sa kabilang nayon o sa susunod na nayon. Bagamat hindi sinabi dito kung anong pangalan ng nayon or yung village, may sinasabi po ang mga Hebrew scholars na hindi raw Bethany ang tinutukoy dito ng Panginoon at hindi rin, mas lalong hindi Jerusalem. Ang Jerusalem ay lungsod, hindi nayon. So ano itong tinutukoy niya? Sabi ng mga Hebrew scholars, isang maliit na village po ito na ang pangalan ay Nob, N-O-B. And it is likely dito nila kinuha yung asno at yung bisiro. Doon sa maliit na village na yun. Hindi Jerusalem ang pinili ng Panginoon kung saan kunin ang mga hayop na ito. Pagkarating ng dalawang alagad doon sa kabilang nayon, ano po ang instruction ng Panginoon sa kanila? Sabi niya, makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin niyo kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo yun. Nakamamanghang isipin po na kung paano i-display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at kontrol sa mga bagay-bagay. Alam niya po ang bawat detalye. Alam niya rin na sisitahin ang kanyang mga alagad kasi kakalagin niya yun at tanggalin niya yung mga tali eh. Alam niya kung sisitahin sila. So, sinugo pa rin niya ang dalawa para maghanap. So, saan daw nila hahanapin? Saan? Sabi, sa kabilang nayon. Ano ang hahanapin nila? Notice yung detalye ng instruction ng Panginoon. In the previous chapters, wala tayong mababasa na may nabasa pa nga ako na isang commentary na sinasabi niya, 1 year bago nangyari ito, bumisita na raw ang Panginoon dito sa may-ari ng asno. Kasi gagamitin daw niya a year later para sa Passover. Hindi ako kumbinsido sa kanyang komentary sapagkat wala tayong mababasang ganon. Samantalang itong account ng Panginoon ng kanyang coronation ay present sa Matthew, sa Mark, sa Luke, and John. At wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng testimony na ang Panginoon ay nagplano nito 1 year before. So, kahit na sabihin natin na scholar pa yung nagsulat nun, hindi po ako kumbinsido sa sinasabi niya na pinalano ito 1 year before ng Panginoon. Kaya ang lumalabas, planado-planado daw niya. Pag tinignan po natin yung passages in the Gospels, iisa lang ang sinasabi sa atin ng mga Gospel writers. Si Kristo ay Diyos. The fact na madetalye yung binigay niyang instruction at lahat ng instructions na kanyang binigay ay nangyari, it speaks of His divinity. Saan nila hahanapin ito? Sa kabilang nayon. Anong hahanapin? Isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Anong gagawin? At bakit kailangan nila ito gawin? Kalagin ninyo, sabi niya, kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin niyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo yun. Matthew explains na itong ginawa ng Panginoon ay fulfillment po ng pahayag ng Diyos kay Prophet Zechariah na nabuhay po 520 years bago ipanganak si Jesus. Sabi po ni Matthew, ito yung commentary naman ni Matthew, sa verses 4 and 5 ng Matthew 21. Sabi niya, tuloy lang natin ang ating pagbabasa sa verses 4 and 5. Sabi ni Matthew, this took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden. If this was a royal coronation, we would expect, mga kapatid, na magarbo po ang dating. Pag coronation ito ng hari, kakaiba ang mga kasuotan. Makukulay, makakapal, at saka kumikinang. At hindi lang yon,
maraming sagisag ng kapangyarihan at karangalan tulad ng korona, tulad ng pagbibigay ng setro at iba't ibang mga brilyante. May mga simbolo pa ng lakas at kapangyarihan tulad ng naglalakihang mga kabayo, tabak at mga pukbo. Pero hindi ganito ang idea ng Diyos ng coronation. Hindi ganito ang idea ng Panginoon. Sabi nga ni Kristo, bago siya mamatay, "My kingdom is not of this world." Hindi siya tulad ng mga hari ng sanlibutan. Ang hari raw ng Zion, ang salitang Zion, by the way, ay steeped in Old Testament language. Pag nabasa natin, halimbawa, dito ang sinasabi, "Say to the daughter of Zion." Ang Zion po ay pangalan ng bundok ng Panginoon. Minsan, ang ginagamit din, City of Zion, ito ay bayan ng Diyos. Nevertheless, itong bayan na ito ay nasa bundok pa rin. So, itong bundok na ito ay lungsod rin. This city and mountain is the mountain of God. Minsan, ginagamit itong city na ito, itong Zion, para sa Jerusalem. And Jerusalem sits on a hill or on a mountain. At ang tawag nila doon ay Zion. So dito, ang sabi nga, ang hari ng Zion o dito ay mapagpakumbaba na nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Ngayon napapaisip tayo siguro, bakit ang mga hari, sila, merong mga nakaupo sa kabayo, diba? Naglalakihang mga kabayo at magaganda ang mga maayos ang tindi, diba? Yung iba nakakarwahe pa. Pero ang Panginoon, bakit ang napili ay asno? Ang tingin natin sa asno, parang sa panahon natin, ang tingin natin sa asno, or ass, or jackass, or donkey, ang tingin natin dyan parang stupid. Bakit yun ang napili niya? Sa ancient Israel, ang mga hari ay hindi sumasakay sa mga kabayo. Mayroon po silang tradisyon na nakabatay sa experience ng makalaya po sila sa mga Egyptians at sa pagbabawal na rin ng Panginoon na magkaroon ng kapangyarihang militar para sa digmaan. Ganito po ang inutos ng Diyos kay Moises. Pakinggan lang natin para maintindihan natin bakit sumakay siya sa asno. Sa Deuteronomy 17:16, bago po sila makaalis doon sa Mount Sinai, sabi ng Panginoon tungkol sa magiging hari ng Israel, "Moreover, he shall not multiply horses for himself, nor shall he cause the people to return to Egypt to multiply horses. Since the Lord has said to you, you shall never again return that way." So, nung time ni na Moises, it was already obvious na si Faraon ay maraming mga kabayo. At nakadepende siya sa kanyang mga kabayo para sa kanyang successful military campaigns. So ngayon, in-address ng Panginoon ang isang bagay na nasa isipan ng mga Israelita. Oo nga naman, kung humabol man sa kanila ang mga karatig bansa, by this time, nasa Mount Sinai na sila eh. Paano kung biglang humabol ang Egypt? O sabihin natin, pagpasok nila sa Kanaan, paano kung bigla silang salakayin ng mga karatig bansa? Paano sila mananalo? Puro sila mga alipin. Mga dating alipin, anong malay nila sa military campaign? Bukod doon, anong dala nila? Ang dala lang nila ay anong malay nila sa mga tabak? Anong malay nila sa mga weaponry ng militar? Ang dala ng nila ay yung ginamit nila para sa pagtatanim. Sila nakaalam sa bagay na yan. At syempre, ang sagot sa kanila ng Panginoon, huwag kayong magkakamali o huwag kayong mag-i-increase or mag-multiply ng mga kabayo.
Ayokong maging tulad kayo sa Egypt na umaasa sa mga kabayo. Hindi tayo babalik doon. Pagdating ng panahon ni Haring David, may sinulat po si Haring David sa Aklat ng Mga Awit. At makikita natin ang kanyang paliwanag naman tungkol dito. Sa Psalm 20 verse 7, sabi ni Haring David, "Some boast in chariots, and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God." Sa Psalm 33 verses 16 to 17, sabi pa ni Haring David, "The king is not saved by a mighty army. A warrior is not delivered by great strength. A horse is a false hope for victory, nor does it deliver anyone by its great strength." Ang paliwanag dito ay inilagak raw ng mga kaharian ng sanlibutan ang kanilang pag-asa at kaligtasan sa mga hukbo at sa mga kabayo. Scriptures warn us na ito ay false hope, sapagkat ang tagumpay raw at kaligtasan ay mula sa Diyos. Ito ay kaloob sa tao. And so, wala ito sa dami ng mga hukbo at sa dami ng mga kabayo. Pagdating ng panahon ni Prophet Zechariah, sa Zechariah 9:9-10, ganito ang paliwanag ng prophecy. Ganito ang sinabi ng Panginoon kay Prophet Zechariah, specifically sa hayop na sasakyan po ng hari ng Israel na papasok sa Jerusalem. Zechariah 9:9-10, sabi niya, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey. I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem. And the bow of war will be cut off, and he will speak peace to the nations. And his dominion will be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth." So itong haring ito ay hindi raw pumarito para makipagdigmaan. Parating siya sa isang mababang hayop, sapagkat by this time, ang kabayo daw ay naging simbolo ng digmaan. And so, kaya siya sumakay sa asno ay dahil pinili ng Diyos, pinili ng Panginoong Jesus na sumakay sa asno upang ipakita na hindi siya dumating sa Israel, hindi siya bumaba sa mundong ito para makipagdigmaan, kundi pairalin ang kapayapaan sa mga bansa. So sa unang pagdating ni Kristo, tinupad niya ang lahat ng sinabi ng salita ng Diyos. Naging tapat siya sa Ama at nagdala po ng kapayapaan. Which brings us to our first point to answer yung question, sino itong Jesus? Sino si Jesus? Is he just a prophet? So sa verses 1 to 5, makikita po natin, Christ displayed the humility of the Messiah King, bringing peace. Christ displayed the humility of the Messiah King, bringing peace. And this is interesting po, kasi kapag tinignan natin ang history ng Israel, may pumasok rin po sa Jerusalem, tulad ng ginawa ni Kristo. Ang pangalan po niya ay si Judas Maccabeus. Wala po ito sa Bible. Nangyari po ito during the 400 silent years. Pag tinignan natin ang ating mga Bibles, Old Testament, ang end ng Old Testament ay si Malakay. Ang beginning ng New Testament ay si Matthew. Between Malakay and the book of Matthew, may tinatawag ang mga scholars na 400 silent years. Kaya siya silent years dahil hindi po nagsalita ang Panginoon for 400 years. At magulong-magulo yung time na yon sa Israel. During that 400 silent years, may isang nagrebelde laban sa mga Greek. Bago kasi noong time ni Jesus Christ, Rome na ang dayuhan na nakaupo sa pamahalaan. Bago ang Rome, it was Greece under Alexander the Great. Ngayon, during this time, ang nangyari ay may isang general na pumasok po na sinalakay ang Jerusalem. Pinasok nila ang templo at doon tinayo ang statue ni Zeus. Templo yun ng Diyos. So,
Bukod doon, pinagbawal ng mga Greek, yung Greek officials, pag-hold ng mga Jewish rights sa loob ng templo. Templo namin yan, ba't mo kami pagbabawalan? Ang ginawa nila, pinapasok nila ang kanilang mga pagan priests at doon sila nag-alay ng baboy sa loob ng templo para kay Zeus. Bawal ang baboy sa mga Hudyo. Marumi yan. So pinasok nyo ang isang bagay na marumi sa loob ng kabanal-banalan. Pinagbawal yun eh. So galit na galit syempre ngayon ang mga Hudyo. Bakit nyo ginawa yan? Tapos pinagbawal nyo pa kami. Nandiyan ang templo ni Zeus, nandiyan kayo, nag-aalay kayo ng baboy sa loob ng templo namin. Pero yung dapat namin gawin, yung tamang dapat namin gawin, hindi nyo pinagagawa. So ngayon, nagkaroon ng rebellion. At ang naging leader ng rebellion ay isang priest na nagngangalang Judas Maccabeus. And in 164 BC, naging tagumpay po siya sa kanyang military campaign sa pagpapalaya sa mga dayuhan sa Jerusalem. At na-restore nila ang Jewish service sa templo. It is said, nung pumasok si Judas Maccabeus sa loob ng Jerusalem, he was riding a horse. At itong si Judas Maccabeus po ay bayani, parang si Rizal sa atin yon. So we can imagine, nung pumasok si Jesus sa loob ng Jerusalem, na nakasakay sa isang asno, ang nasa kanilang isipan ay, teka lang. Ano ba to? Bakit may ganyan? Tapos maraming tao. It reminded them of Judas Maccabeus. 160 years before the time of Christ. Sandali lang, ano to? Pero mag-iisip tayo. Si Judas Maccabeus, matipuno, mayabang na mayabang, papasok sa Jerusalem. Pero ito yung sinasabi nilang, sinisigaw nilang anak ni David, pumasok ng nakaasno. Basahin natin, verses 6 to 9. The disciples went and did just as Jesus had instructed them, and brought the donkey and the colt, and laid their coats on them, and he sat on the coats. Most of the crowd spread their coats in the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them in the road. The crowds going ahead of him, and those who followed him were shouting, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! So dito sa verses 6 to 9, makikita po natin ang naging resulta ng kaganapan po ng pahayag mula sa Zechariah 9. May dalawa tayong resulta na makikita dito. Unang-una, yung tugon ng mga alagad at mga hayop. At pangalawa, yung tugon ng mga tao sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Unahin muna natin yung tugon ng mga alagad at ng mga hayop. Pagkatapos utusan ng Panginoong Jesus ang kanyang dalawang alagad, nakita nga nila yung asno at yung bisiro, tulad ng pagkakasabi ng Panginoong Jesus. At ginawa nga nila ang inutos ng Panginoon at dinala nila ang inahing asno at ang bisiro sa Panginoon. Ang ginawa nila para makasakay ang Panginoon, kinuha nila ang kanilang balabal at isinapin nila doon sa likod ng asno o ng bisiro para may mauupuan ng maayos ang Panginoon. Bago po natin tignan ang tugon ng mga madla, nais ko pong pag-aralan muna natin ang tungkol sa napiling hayop ng Panginoon, itong bisiro. Sa Luke 19:30, ang binanggit lang ay bisirong asno, hindi yung inahin. Sabi sa Luke 19:30, Go into the village ahead of you. There, as you enter, you will find a colt tied on which no one yet has ever sat. Untie it and bring it here. Yung binanggit po ni Luke na bisiro lang, hindi po ito inconsistency sa scripture. Sapagkat ang focus po ni Dr. Luke ay hindi pa nasasakyan ang bisiro. O nga naman, sinong sasakay sa isang bisiro na walang experience sa pagdala ng mga sumasakay sa kanya.
Ayon sa mga donkey breeders, iba po ang ugali ng mga asno. Ito raw ay hindi katulad ng iniisip natin na sila po ay stupid. Ang mga asno raw ay analytical. Oo, slow learners, pero hindi sila basta-basta nagtitiwala. So, skeptic sila, kumbaga. Sa ating mga tao, mga skeptic yan, hindi nagtitiwala agad. Hindi yan agad-agad napapayag na masakyan. And yet. Anong nangyari? Nakasakay ba agad ang Panginoon? Pumayag yung bisiro. Interesting. On the other hand, ang emphasis naman ni Matthew sa kanyang passage ay ang pagpapakumbaba ni Jesus at yung pagiging tapat niya sa salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Matthew agad ang tungkol sa pahayag ng Diyos kay Zechariah. Kasi katapatan at pagpapakumbaba ito ng Panginoon. Ngayon, it's interesting dahil nang ilagay ng mga alagad ang kanilang mga balabal para isakay ang Panginoon, lo and behold, tahimik yung bisiro. Pinasakay agad ang Panginoon. Hindi ito nagwala. At dahan-dahan natin nakikita na nagaganap ang sinabi sa Zechariah chapter 9. Punta naman tayo sa tugon ng mga tao sa Jerusalem. So habang papasok ang Panginoon na nakasakay sa bisirong asno at hindi ito nagwawala, may mga tao raw na naglatag ng kanilang balabal sa daan. Parang red carpet. Parang ganon. Pero when we find this sa Old Testament, this is actually an ancient custom na ginagawa nila bilang respeto sa kanilang mga hari. Tayo kasi yung red carpet na yan, taon-taon na pinapanood natin halimbawa sa mga Oscars at saka sa mga VIP events, yung red carpet na yan ay nakalagay lang yan sa stock room pag hindi ginagamit. Pero ito, balabal nila mismo ang nilalagay nila sa daan para yun ang dinadaanan ng kanilang hari. Ito ay ginagawa nila bilang respeto. Yung mga walang balabal naman daw, pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan bilang respeto sa kanilang hari. Sa panahon natin ngayon, ano ang simbolo ngayon ng pagpuputol ng mga sanga at paggawa ng palaspas? Sabi ng iba, narinig ko, babaspasan yan, tapos susunugin yan. O hindi, babaspasan muna, tapos ilalagay muna sa bintana para pantanggal daw ng pantaboy ng mga masamang espiritu. Saan nakasulat yun dito? Tapos pagkatapos nun, susunugin ulit, tapos yun ang ilalagay sa noo. Saan yun dito? Nawala na tayo doon sa nasusulat. Dito, bilang respeto nila yung ginawa para sa kanilang hari. We must understand na ang account ng pagdating ng Panginoon sa Jerusalem ay layunin ng Panginoon ever since na ipahayag niya ito sa kanyang mga alagad. Sa Matthew 16:21, sinabi ng Panginoon, from that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem. Alam na niya at sinabi na niya sa kanila, and He must suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. So itong pagpasok niya sa Jerusalem, nasabi na niya ito at intention niya talaga na makarating sa Jerusalem. Even though alam niya parang ito ay ang kuweba ng leyon. Nandito ang lahat ng kanyang mga kaaway. At dito siya mamamatay. So, sinasabi sa atin sa passage, there were crowds going ahead of Him, and there were also those behind Him. Pero iisa daw ang sinasabi. May iisang sinasabi. When we look at other passages of Scripture, sinasabi sa atin na itong mga crowds na ito na sumasabay sa Kanya, papasok sa Jerusalem, hindi ito mga katutubong Jerusalem.
Yung mga sumasabay sa kanya papasok, hindi. Natural, hindi yung mga taga-Jerusalem. Ito yung mga kasabay niya sa daan. May isang scholar na nagsabi, ito ay mga Galileans daw. Sabi nila, hindi mga katutubong Jerusalem. So itong mga crowd, pumunta sila kasi alam nila na darating si Jesus. Fresh na fresh sa kanilang isipan, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, fresh na fresh dito sa mga Galileans, yung ginawa ng Panginoon kay Lazarus. At sinisigaw ng mga tao, iisa lang ang kanilang sinisigaw. Hosanna to the Son of David, blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Himay-himayin lang po natin ang kanilang sinabi. Itong salitang Hosanna ay exclamation of adoration or praise sa tagapagligtas. Mula po ito sa salitang Hebrew na nangangahulugang, "Oh, save" or "save now." Ngayon na. Magligtas ka ngayon, O Diyos. Pero ang tanong kasi dyan, okay, ang Hosanna means save now. Pero interesado nga ba sila sa kaligtasang laan ng Diyos? O ibang kaligtasan ang nasa isipan nila? Sabi pa nila, Son of David, ginamit nila yung title ng Mesiyas. Ito po ay Old Testament title para sa hari at tagapagligtas ng Israel na parating. Siya po yung pinangako ng Diyos na magtatatag ng kanyang kaharian magpakailanman. At ang isa pa, yung sabi nila, yung third line, "Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." Mula ito sa Psalm 118, 25-26, na kung saan binabanggit ang pagpasok ng mga banal sa bayan ng Diyos, kasabay ang pagpasok ng Panginoon, ang tagapagligtas na nagtagumpay laban sa kanyang mga kaaway. So ngayon, review lang natin sandali. Who is this Jesus? Is he just a prophet from Galilee? Sa verses 1-5, nakita natin that Christ displayed his humility, the humility of the Messiah King bringing peace. Dito sa verses 6-9, Christ displayed divine knowledge and authority as the Messiah King. Dito naman, ang pinapakita niya yung kapangyarihan niya at yung karunungan, kaalaman niya ng mga bagay-bagay bilang Messiah King. And when we look at itong buong setting na ito, itong mga pangyayari ng kanyang pagpasok sa Jerusalem at coronation niya, excited ang mga tao sapagkat finally dumating na ang nasa isipan nila, dumating na ang aming hari. Siya ang magpapatalsik sa Roma. Siya ang magtatanggal kay Herod. Si Herod po ay hindi Israelita. Siya po ay Idumean or Edomite. Mula sa lahi ni Esau. Hindi siya kay Jacob. So maiisip natin ngayon na ang lahat pala ng namumuno sa Israel noong time ni Jesus ay puro mga dayuhan. Kaya nga mabigat ang loob ngayon ng Israel. At ang gusto nila sana, ang kaligtasan nasa isipan nila ay ganito. Dahil nandito na ang hari, papatalsikin na niya, yes, ang Roma at si Herod. Sapagkat itong hari namin, kaya niyang magpagaling ng mga bulag, ng mga pipi at ng mga bingi. Kaya niyang baguhin ang puso ng isang matinding magnanakaw na tax collector. Master tax collector pa yun. Bigatin. Hindi lang yun. Kaya niya rin bumuhay ng tao mula sa mga patay. At ngayon, nakaupo siya sa asno tulad ng nasusulat sa salita ng Diyos. Nandito na ang binhi ni David na magpapalaya sa atin mula sa mapang-api na dayuhan. Ganito ang pagkakaintindi nila sa kaligtasan. Para sa kanila, ang kaligtasan ay exercise of political and military power. Ganon. Which is, marami sa atin, ganyan ang tingin sa tuwing nag-e-elections. Inilalagak natin ang ating pag-asa sa mga politiko.
we think salvation is a matter of political and military might. Punta tayo sa verses 10 to 11. When he had entered Jerusalem, all the city was stirred, saying, "Who is this?" And the crowds were saying, "This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee." Bagamat sanay na sanay ang Jerusalem, ang lungsod ng Jerusalem sa dami ng tao, ang sinasabi nila dito, the city was stirred. Nagkagulo ang buong lungsod sa pagdating ni Jesus. Everywhere, ang sinasabi ng mga tubong Jerusalem, sino siya? Sino yan? Sino siya? Hindi siya kilala. Kilala ng mga may-ari ng asno ang Panginoon. Kaya binigay nila yung hayop. Nung sinabi ng mga alagad, kailangan niya ng aming Panginoon. Binigay nila agad. Sapagkat kilala nila si Jesus. Malamang taga-sunod rin sila ng Panginoong Jesus. Kilala rin ng mga asno ang Panginoon. Kilala nila ang Panginoon dahil siya ang lumikha sa kanila. Kaya nga binigay nila ang kanilang mga likod para upuan. At tahimik sila nang sakyan sila ng Panginoon papasok sa Jerusalem. Kilala nila siya bilang manlilikha. Alam nila na ang uupo sa kanilang likod ay hari ng mga hari. Pero itong bayan ng Diyos, bakit sila nagtatanong ng ganito? Bakit hindi nila siya kilala? At ano raw ang sagot ngayon ng mga taga-Galilea? Yung mga naglalakbay mula Galilea papasok ng Jerusalem? Anong sagot nila? Siya ay si Jesus, ang propetang taga-Nazaret, Galilea. Ganito lang pala ang tingin nila kay Jesus. Isang propeta lang pala. Although sigaw sila ng sigaw based sa Old Testament, pero lumabas ang totoo. Pumasok ang Panginoon na ang nakapaligid sa Kanya at ang sumasama sa Kanya ay napakaraming tao. Ang sumalubong sa Kanya, napakaraming tao din na nagtatanong. Pero may isa sa kanila hindi siya kilala ng maayos. Earlier in Matthew 17:12, may nabanggit ang Panginoong Jesus sa Kanyang mga alagad habang naglalakad sila pababa ng Mount of Transfiguration. Sabi sa Matthew 17:12, "But I say to you that Elijah already came, and they did not recognize him, but they did to him whatever they wished. So also the Son of Man is going to suffer at their hands." 1 week later, pagkatapos ito sabihin ng Panginoon, ginawa nila tulad ng ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta nila. At pang ginagawa nila sa mga propeta nila, pinapapatay nila. Dahil hindi nila gusto ang pinapahayag ng kanilang mga propeta mula sa Diyos. Ayaw nila sa katotohanan. At anong ginawa nila sa Panginoong Jesus? Pinapatay nila si Jesus, ang Panginoon ng kapayapaan. Kadalasan iniisip natin na pag pinag-uusapan din ang kapayapaan, ay ang nasa isipan natin nakakamit ito sa pamamagitan ng paninindigan, yung iba sa pamamagitan ng dahas, yung iba sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ang Panginoon sa kanyang karunungan at katarungan, nakamtan niya ang kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng dahas, hindi rin sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay. God has shown that Christ is not only a true prophet, but the true Messiah King, and He is a priest also. He is the priest, the final high priest who offered His life for us. Tayo ang dapat na parusahan ng dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit siya ang naging handog at kabayaran para tayo ang mapatawad, para tayo ang mapawalang sala, para tayo ang mapalaya sa ating mga kasalanan. Pinakipagkasundo niya tayo sa Ama at inilapit tayo sa Diyos. Siya ang naging kapayapaan para sa iyo at para sa akin. And so,
Mga kapatid, let us rejoice and find our comfort in this King of Peace. Kilalanin natin siya bilang hari ng mga hari, hari ng ating buhay, Panginoon ng ating pamilya, Pangulo ng Iglesia. Manatili tayong tapat sa Kanya habang hinihintay ang Kanyang muling pagbabalik upang hatulan ang Kanyang mga kaaway at dalhin ang pagbabago ng lahat ng bagay. So who is this Jesus? Is He just a prophet from Galilee? Si Jesus ang pumarito mula sa Ama upang magdala ng kapayapaan sa mga bansa. He is the promised Messiah King. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakababa, natupad ang lahat ng pangako ng Diyos upang dumaloy para sa atin ang mga pagpapala ng kaligtasan. Mga kapatid sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagmamahal, sapagkat ang lahat ng karangalan, kadakilaan at kaluwalhatian magpakailanman ay sa ating tapat at makapangyarihang Panginoon. Tayo manalangin. Yes, Lord, all glory, honor, and praise belongs to You. You are our King and Creator. Unlike the kings of this world who parade in pomp and circumstance, You came in humility, in obedience to the Father. You came to fulfill God's promises to His people. So that it would be fulfilled in salvation history. That You, O Lord Jesus Christ, fulfilled all righteousness, so that righteousness might be imputed to Your people. And so we are thankful, Panginoon, na dahil sa Inyong buhay, kami ay napawalang sana. Grant, O Lord, that as we look at these passages and as we remember Your perfect and finished work, may we also remember what it cost You, so that grace might flow and abound in the lives of Your people. That grace would flow into our lives and into our hearts, bringing life to people who are dead in sin like us. But we who were once dead have been made alive in Christ. And so blessed be Your name, O Lord. Grant us, O Lord, to remember these things and to speak about You also, Panginoon, sa aming mga families, sa aming mga mahal sa buhay, mga kapamilya, sa aming mga kaibigan, so that they too would hear the wonderful news of what Christ has done for us in His life, in His death, in His resurrection. And so we thank You, dear Lord, for Your word. We thank You for the hope it brings. We thank You for justification, for forgiveness of sins. We thank You for freedom, and we thank You for the gift of peace that comes from our Lord, the King of Peace. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. All of God's people will say, Amen.
ay dalakanap po tayo sa tithes and offerings. Sunod po natin mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 9. Ito po sinasabi. Each one give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work, as it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Tuloy po tayo. Tayo po umabit ng papulis. Praise God from whom all blessings flow. Praising all creatures here below. Praising all the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po. O muli ang Diyos sa mga sa langit, na sa inyo, Panginoon, at mumula ang lahat ng pagpapalo. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya na yung dekado sa amin. Yung dakilang pag-ibig na pinigay mo tayo sa isang anak. Panginoon sa Kristo. Siyang makumbabaan ng tao. Nabuhay na walang sala. Siyang pinarusahan sa adik na kami, Panginoon, dapat pag-usahan. Dahil sa kanyang buhay, ang pamatayan at ang pagkabuhay po, kami naririto, pakatutugon, pakalapit sa mga harapan. Pupuri, papasalamat sa inyo sa kandang loob na pinagkaan niyo po sa akin. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito, sa aming mga pagbibilang, magamit namin ito, Panginoon, bilang sa pangailangan ng bawat isa ng iglesia. Pwede magamit namin ito, Panginoon, na palagaan pa, Panginoon, ang iyong salita, ang ebanghelyo ng Panginoon sa iso, na aming Diyos sa kapatid. Dalangin namin na kaya siyang patuloy na magbiyaya sa aming Panginoon. Hindi lang physical, Panginoon, kundi aming spiritual. Na siyang magpapakatatag at magbibigay sa aming lakas hanggang sa muli. Hanggang sa inyong muling pagbabalik sa inyong kaharian. Itong aming araw na pinakahihintay, Panginoon. Makasama ka sa buhay na walang hanggan. Magpupuri sa iyo. Nagkalaman at kailangan ko. Ito mo aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Mananili po tayo Panginoon para po sa ating closing benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations.